Hello sa inyo mga kadiliman. Anong plano nyo sa parating na weekend? Huwag kalimutang alagaan din ang sarili sa kahit anong paraan pa yan. Kahit busy tayo ngayong buwan dahil sa dami ng ganap, hindi ko pa rin nakakalimutang basahin ang mga nagpapadala ng kanilang mga kwento sa email. Inaayos ko lang po at maraming salamat sa inyong pasensya at paghihintay. Thank you din sa mga nagko-comment sa mga videos. Pakinggan ang dalawang nakakakilabot na kwentong may kinalaman sa pagkatok tuwing oras ng gabi. Basta ang laging paalala, huwag basta-basta pagbubuksan ang mga kumakatok lalo kung hindi mo kakilala. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang akong Era, taga Iloilo. Itong kwento ay tungkol sa aranasan ng kuya ko na tawagin nating Erold. 4 na taon ang tanda sa akin ni kuya. Nasa 4th year high school na siya nang mangyari yon at ako naman ay nasa grade 6. Sabi ni mama ay napaka-hyper ni kuya noong bata pa siya. Sobrang likot din daw nito at muntikan ng mabagok nang malaglag ito sa hagdan ng kapitbahay namin. Ilang beses din itong dinala ni nanay sa manggagamot dahil palagi daw itong nakakasagi ng elemento. Kung hindi raw duwende ang nagpaparusa ay engkanto. Noong grade 6 siya ay sumali siya sa Boy Scout. Nagpunta sila noon sa kakahuyan para sana manguha ng kahoy na gagamitin para sa campfire. Pero dahil sadyang hindi mapirimi si kuya sa isang lugar ay kung saan-saan siya nagpunta. Nawala siya ng ilang oras. Hinanap na siya ng mga kasamahan niya at mga gurong sumama sa Boy Scout. Nakita daw siya noon na naglalakad ng parang wala sa sarili. Doon na nagsimula na tinutokso siya ng mga kasamahan niya na may sayad. Minsan may katok dahil nakita siya ng mga to na nagsasalita mag-isa at tumatawa pa. Sinubukan siyang ipagamot ni na mama sa doktor pero wala daw silang makitang mali kay kuya. Kumbaga ay normal lang siya. Kaya dinala na lang siya ni mama sa isang manggagamot. Sinabi nito na naengkanto daw si kuya. Ginamot naman si kuya pero halos 2 taon lang siyang naging okay. Pagkalipas nun ay bumalik siya sa dati na nagsasalitang mag-isa. Yun ay pagkatapos naming mag-outing, Sir Bob, sa isang resort sa Antique. Mas malapit na kasi ang bayan namin sa Antique kesa sa Iloilo City proper. Pribado ang resort na to at kailangan pang tumawid ng dagat bago makarating. Sadyang mapuno at paraiso pa nila kung tawagin dahil wala pa gaanong cottages. May pinuntahan sila noon ni Papa at nang bumalik sila ay napakatahimik na ulit ni Kuya. Hanggang sa mag 3rd year high school siya ay napabayaan ng ganun si Kuya. Hindi naman siya nananakit kaya hinahayaan na lang siya ni na mama. Isa pa, mas naging tahimik at mahinahon na siya kesa dati. Nang mag 4th year high school na siya, doon na namin napansin ang pagbabago sa kanya. Lalo siyang tumahimik at hindi na talaga nakikipaghalubilo sa ibang kabataan. Kahit sa amin nga ay hindi na siya gaanong nakikipag-usap. Kaya medyo nabahala na noon sina mama. Papasok siya ng school at diretsong uwi ng bahay. Kung gaano siya kabulakbol nung nasa elementary, sobrang behave naman niya nung mag-high school na. Sabi din ng mga guro niya ay hindi siya nagpa-participate sa klase. Halos kakatapos lang ng school year namin noon. Si Papa ay nasa trabaho at namalengke si Mama. Nasa kwarto niya lang at nagkukulong si Kuya. Kinatok ko siya para hihiram sana ng charger pero hindi siya sumasagot. Pinakinggan ko kung anong ginagawa niya sa loob. Nilapit ko yung tenga ko sa pinto. Narinig kong parang may kausap siya. Akala ko ay may kausap siya sa cellphone. Pero nang silipin ko doon sa maliit na siwang ng pinto, nakita kong diretso siyang nakaupo. Wala siyang hawak na kung ano at nakapikit siya. Narinig kong bigla siyang humagigik at nagsalita na naman ng kung ano-ano. Parang tawag doon gibberish. Pilit kong inintindi kung anong sinasabi niya pero wala akong maintindihan noon, sir. Naapagtataka pa na tumatawa siya na parang merong kausap. Bigla akong napaatras mula sa pagkakasilip sa may siwang
nang bigla siyang lumingon sa direksyon ko. Ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Pero halos malaglag ang puso ko sa gulat at takot nang may mabangga sa likod ko, sir. Paglingon ko ay si kuya ang naroon. Hindi siya nagsalita at tinitigan lang niya ako ng tagus-tagusan. Takot na takot akong sumilip noon sa silid niya pero wala nang tao. Mabilis siyang pumasok sa silid at nilock yun. Halos nanginginig akong lumayo noon, Sir Bob. Hindi maproseso ng utak ko kung ano yung nakita ko, kung totoo ba yun o namamalikmata lang. Nakaramdam ako ng takot umpisa nang mangyari yon, lalo na pag sumasapit ang gabi. Simula nang masaksihan ko ang hindi maipaliwanag na bagay ay may nangyayari na rin kababalaghan tuwing madaling araw. Nagsimula akong makarinig ng mga katok sa pinto ng silid ko noon nang maalimpungatan ako at narinig kong parang may tumatawag sa akin. Sunod-sunod na katok yon, Sir Bob, at pinipihit pa nga yung doorknob. Mabilis akong bumangon para buksan kung sino man yon. Pero pagbukas ko, wala namang tao sa labas. Kaya muli ko na lang sinara at nahiga na ako. Kinabukasan noon ay tinanong ko sina mama pati na rin si kuya kung sila ba yung kumatok sa silid ko. Hindi raw. Yung simpleng sagot nilang yon ang nagdulot sa akin ng matinding takot. Hindi mawala sa isip ko kung sino yung kakatok ng ganong oras. Kaya nung sumunod na gabi, bago ako matulog ay chinecheck ko mabuti ang mga pinto sa kusina at sala. Naisip ko noon na baka may nakapasok ng magnanakaw at yun yung kumatok sa pinto ko. Mabuti na lang at medyo matagal bago yun nabuksan. Kampante akong natulog dahil siniguro kong walang makakapasok sa bahay namin. Pero nabulabog ang mahimbing kong tulog nang makarinig ng kalabog mula sa silid ni kuya. Hindi ko na sana papansinin yon nang biglang may kumatok. Dali-dali akong pumangon dahil baka si kuya yon at may kailangan siya sa akin. Mabilis kong binuksan ang pinto. Nakita ko talaga na naglalakad si kuya pabalik ng silid niya. Actually likod lang yung nakita ko. Sinuod ko lang na mabilis yung tsinelas ko na nasa labas ng pinto. Nang pagtingala ko ay wala na siya. Dumiretso ako sa silid niya. Nakapinid yung pinto pero hindi nakalak kaya sumilip ako. Naapatay ang ilaw at naaninag kong nakahiga siya. Nawala sa isip ko noon na nakita ko siya naglalakad pabalik sa silid pagkatapos niyang kumatok. Doon ko lang naisip nang nakahiga na ako. Saglit lang ako nagsuot ng tsinelas. Pero papaanong nakita ko agad na nakahiga na si kuya sa silid niya, samantalang naasunod lang naman ako sa kanya nun. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Grabe yung kilabot na naramdaman ko. Halos hindi na nga ako makatulog nun. Hindi pa talaga nag-sink in sa akin na pangalawang beses nang may kumatok sa silid ko dahil nga nakita ko naman si kuya. Alam niyo yung para siyang nag-sleepwalk at parang wala sa sariling kumatok. Nung ika-third time nang narinig kong may kumakatok sa pinto ko ay natakot na ako ng husto. Hindi ako kumilos at nakiramdam lang. Muli yung kumatok. Hindi ko na pinansin. Nang maulit yun ay dali-dali akong tumayo at mabilis binuksan ng pinto. Naisip ko na baka pinagtitripan lang ako ni kuya. Pero pagbukas ko ay walang tao. Hindi siya makakatago o makakatakbo ng ganun kabilis. Lalo na at maingay ang sahig namin na yari sa kahoy. Mabilis kong pinuntahan yung silid ni kuya nun, pero mahimbing siyang tulog. Kaya doon na ako nagpunta sa silid ni na mama. Mahimbing naman silang natutulog ni papa nun. Pagbalik ko sa silid ko, narinig ko ang boses ni kuya. Nagsasalita na naman siya at tumatawa. Nang silipin ko, Sir Bob, tanlaki talaga ang ulo ko dahil nakita kong natutulog si kuya. Nag-iiyak na akong pasigaw na tinawag si mama. Hindi ko na napigilan yung takot ko. Bigla na lang akong bumigay at nag-iiyak sa matinding takot na nararamdaman. Kinuwento ko sa kanila ang nangyari at ang ilang gabing may kumakatok sa pinto ko. Wala naman daw silang naririnig. Pero pinilit kong maniwala sila pati na yung nasaksihan ko kay kuya. Napagkasunduan nila na ipatingin muna siya sa doktor. Ilang sessions din ang nilaan ni kuya sa isang psychiatrist. Pero nakapagtataka na normal ang resulta, Sir Bob.
Maayos at matinong nakakausap si kuya. Ang pinagtataka ko ay kung bakit may mga pagkakataong nagsasalita siya mag-isa at tumatawa. Pero sa buong session niya noon sa psychiatrist ay hindi siya nagpakita ng ganong kondisyon. Parang ako tuloy ang lumalabas na nag-iimbento ng kwento. Naging ilag ako kay kuya. Pakiramdam ko ay ako ang sinisisi niya kung bakit siya pinadoktor ni na mama. Grabe siya kumakatingin sa akin noon. Ang talim talaga. Never ko na siyang nakitang ngumiti sa akin. Close kami ni kuya dati, pero parang sobrang layo na namin sa isa't isa. Isang gabi, nagising daw si mama. Naabutan daw niya na andoon sa harap ng pinto ng silid ko si kuya. Kumakatok ito. Nang dawagin daw siya ni mama ay parang lumulutang na bumalik daw siya sa silid nito. Mabilis raw niya itong sinundan. Pagpasok niya sa silid ni kuya ay nakita niyang nakahiga ito at sabi pa nga ay nagkunwaring tulog. Ginising daw siya ni mama. Iinat-inat pa daw si kuya na parang totoong kaagising lang. Pero pinagalitan na siya ni mama at sinabihang huwag magkunwari at nakita niya itong nasa harap ng silid ko. Nang tanungin daw siya ni mama kung bakit siya kumakatok sa pinto ay gulong-gulo siya. Umiiling daw si kuya at sinabing hindi raw siya kumakatok sa silid ko. Tulog daw talaga siya. Kahit anong sabi ni mama noon na nakita niya si kuya ay pinagpipilitan pa rin ni kuya na natutulog siya. Napagod na lang daw noon si mama. Ang daming pumapasok sa isip nila tungkol sa pagkatao ni kuya. Kung may split personality ba ito? Noong mga oras na yon ay hindi ko alam kung saan ako mas natatakot. Sa katok ni kuya sa ulo o yung pagkatok niya sa pinto ng silid ko dis oras ng gabi. Grabing gastusan ang nangyari noon para maipagamot lang si kuya. Pero lahat, sinasabing walang mali sa kanya. Normal daw ang pag-iisip niya. Natakot na akong lumapit sa kanya noon dahil hindi ko matansya yung ugali niya. Napansin na rin ni mama na minsan mabait siya at minsan naman ay sobrang tahimik. Kinilabutan din kami noon sa isiping baka may sumasapi na sa kanya. Kaya muli, dinala na naman siya ni mama sa isang magaling na albularyo. Pahirapan pa ang pagpunta sa lugar na to dahil sa liblib na baryo pa yon. Kinilabutan ako sa kwento ni mama kung anong nangyari kay kuya. Matagal na raw na may gumagaya at kumukontrol sa katawan ni kuya. Ang hindi raw matukoy ay kung engkanto ba yon, masamang espiritu o elemento. Kailangan maitaboy daw yun ng tuluyan dahil kung hindi, baka maapanakit pa yon. Hindi raw yun sasapi o sasanib sa katawan ni kuya dahil wala namang pahintulot mula mismo sa kanya. Yun yung tinatawag na free will. Hindi siya masasaniban kundi mamamatay at kukunin nila ang kaluluwa niya. Matagal at mahabang proseso ang paggamot sa kanya. Maraming hinihinging alay. Hindi namin alam kung papaano o ano ang ginawa ng albularyo. Basta na lang gumaling si kuya. Kailangan lang daw nabantayan ito at huwag papalapitin sa mga haunted na lugar. In short, Sir Bob, mahina ang espiritu ni kuya. Madali kasi siyang lapitan ng mga elemento. Madali rin siyang mahawaan ng pagkaaswang kung sakali man. Kaya hanggang ngayon, suot pa rin niya yung kwintas na ginawang proteksyon at pangontra. Until now ay gulong-gulo pa rin ako sa nangyari noon kay Kuya Erold. Kung paano yun nagsimula at saan. Siguro yung time na saglit siyang nawala sa kakahuyan o yung nag-resort kami sa Antique. Dati, hindi ako naniniwala sa ganong mga nilalang. To see is to believe talaga. He is happily married now at miyembro ng church namin. Naka-move on na rin ako sa takot na naramdaman ko mula sa kanya since nangyari to 11 years ago pa. Napakabait at buti ng kuya ko. Ang hindi lang talaga mawala sa isipan ko hanggang ngayon at kinikilabutan pa rin ay tuwing makakarinig ako ng katok. Kahit saan ako, basta may kumakatok, nananayo pa rin yung balahibo ko. Pasensya na sir kung napahaba ang kwento ko. Gusto ko lang din kasi itong i-share sa channel nyo.
Hello sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Janine, taga Davao. May kwento po akong gustong i-share sa inyong channel. Karanasan ko ito noong high school nang sumama ako magbakasyon sa best friend ko sa lugar nila sa Zamboanga. First time kong malayo noon sa pamilya ko. Pero dahil malapit na kaibigan ni Mama ang nanay ng best friend ko ay pinayagan niya ako para naman daw ma-enjoy ang pagsara ng klase. Fourth year na kasi kami noon sa pasukan at after daw naming graduate ay magiging busy na kami sa pag-aasikaso sa mga requirements sa college. Hindi naman naging mahirap at magastos para sa akin noon dahil may dala naman silang sasakyan. Tawagin na lang po nating Mira yung kaibigan ko. Na-enjoy ko talaga yung biyahe namin. Madaling araw kami umalis at mag-aalas 12 na nang dumating kami sa mismong baryo nila. Tulog na noon yung lola at tiyahin niya na silang magkasama sa bahay. Malaki ang bahay nila na yari sa tabla. Disenyo pa yon nung panahon ng mga Hapon na nare-repair lang. May 3 itong malalaking kwarto. Magkasama kami ni Mira sa isang kwarto kasama ang tita niya na wala pang asawa. Ang mga magulang naman niya ay kasama sa isang kwarto kasama yung bata pa niyang kapatid. At ang lola niya ay nag-iisa sa kwarto nito. Agad na kaming natulog pagdating dahil pareho kaming mga patana ang katawan. Kinabukasan ay maagang namalengke ang mga magulang ni Mira kasama ang tiyahin niya. Kami lang ang naiwan sa bahay kasama ang lola at kapatid niya. Habang kumakain ng almusal ay may kinuwento yung lola niya sa amin. Bihira lang daw ang mga batang lumalabas ng gabi sa lugar nila. Dahil nga delikado at may gumagalang aswang. Kaya raw iwasan naming magpagabi sa labas kung mamamasyal. Pareho pa naming tinawanan yun ni Mira kasi sa isip-isip namin ay hindi na uso yung mga aswang na yan. Kinahapunan nga noon ay namasyal kami ni Mira kasama yung kapatid at tiyahin niya sa bayan. Nilibot namin ang plaza at palengke nila. Mag-aalas 6 nang makauwi kami. Sabi pa ng lola niya noon, kung hindi pa kami nakauwi ay papasundo na raw niya kami. Ganon kaseryoso yung sinasabi niyang curfew sa lugar nila. Habang nasa plaza kami noon Sir Bob, ay may napansin kaming isang ginang na panay ang tingin sa amin, lalo na sa kapatid ni Mira. Nakatitig to ng matagal na walang reaksyon. Nginitian namin yon pero parang wala lang dito. Nang pauwi na kami ay nakasunod pa rin ito ng tingin sa amin. Kaya nagsabi na yung tiyahin noon ni Mira na huwag naming titingnan o papansinin yung ginang. Nung pauwi na kami noon ay dumaing yung kapatid ni Mira na sumasakit yung ulo niya. Pagkatapos ay sumuka ito. Kaya napahinto yung tricycle na sinasakyan namin. Inabot kami ng alas 6 noon ng uwi. Pagdating sa bahay ay pinagpapawisan ito ng malamig. Hinawakan siya ng lola niya sa tenga at sobrang lamig nga raw na parang nabati. Daing ng daing noon yung kapatid ni Mira na masakit ang ulo niya pati na rin ang tiyan. Kaya kung ano-ano ng gamot ang pinainom at hinaplos sa katawan nito. Kumalma naman ang bata at nakatulog. After naming maghapunan ay nanood lang kami ng TV saglit sa sala at pumasok na rin ang kwarto na ginagamit namin. Pagkahiga ko ay mabilis na akong nakatulog. Nagising ako Sir Bob ng hating gabi na. May narinig kasi akong katok sa pinto sa may sala. Halos katabi lang yon ang ginagamit naming kwarto, kaya dinig ko talaga ang may kalakasang katok na yon. Ginising ko si Mira na mahimbing pa ring natutulog. Uminat siya at patamad na ginising ang tiyahin niya. Sinabi ko kasi na may kumakatok. Ang sabi niya ay hayaan ko na raw. Anong oras na at baka namali lang ng dinig. Kaya hinayaan ko na lang at matutulog na sana. Pero ilang minuto lang ang lumipas ay muli na namang may kumatok. Kaya marahan na akong bumangon at muling pinakinggan kung kakatok ulit yun. Kumatok ulit. Medyo natakot pa nga ako dahil madilim sa may sala. Parehong nakaharap yung bintana sa silid namin at yung pinto sa daan. Kaya sumilip ako doon para makita kung sino yung kumakatok. May nakita akong isang babae Sir Bob. Pero hindi pa ako natakot nun. Unang pumasok sa isip ko ay baka mag-anak ni Mira o kaya kapitbahay. Nawala sa isip ko yung sinabi ni Lola na
Wala nang lumalabas ng bahay nila kapag 10 oras ng gabi, maliban na lang kung emergency. Pero mukhang hindi naman nagmamadali yung babae. Basta ilang minuto ang pagitan bago ulit siya kakatok. At dahil ayaw magsipagbangunan noon ni Mira at tiyahin niya, ay ako na lang yung pumunta ng sala. Mabilis kong kinapa ang switch ng ilaw. Lumiwanag yung buong sala. Nang marinig ko yung katok, ay tatanungin ko sana kung sino yon at pagbubuksan ko. Pero narinig ko yung boses ng lola ni Mira at sinabihan ako na siya na ang bahalang bubukas. Kaya mabilis akong bumalik ng kwarto namin. Pero nagtaka ako dahil hindi tumuloy sa pinto si lola at sumunod sa kwarto namin. Pinailaw niya ang kwarto at ginising niya sina Mira at tita niya. Pinagalitan niya yung tita niya noon dahil hinahayaan daw ako nito na magbukas ng pinto ng ganong oras. Hindi raw ba nila naririnig ang katok? Agad nagsabi si Mira na inaantok siya. Yung tita naman niya ay sinabing narinig niya pero hindi na niya pinapapansin sa akin. Nagsorry ako dahil bumangon pa ako. Hindi kasi ako mapalagay noon na may kumakatok sa pinto kahit alanganing oras. Sinabi ni lola na hayaan lang daw namin. Huwag na huwag pagbubuksan o kakausapin kahit makailang katok pa. Mukhang may sumunod daw sa amin noon pauwi galing bayan. Hindi ko naintindihan yung sinasabi niya pero sinunod ko na lang siya. Tahimik lang ako nakikiramdam pero hindi ko tinangkang buksan yung pinto kahit na naririnig kong may kumakatok. Hindi ko na namalayan noon kung kailan yung tumigil at umalis. Basta nagising ako nang mag-uumaga na. Sumilip ako sa bintana at wala na yung babae. Naging topic namin sa almusal noon yung tungkol sa pagkatok ng alanganing oras kung sino mang nilalang yon. Mabuti raw at naabutan niya ako na hindi ko pa nabubuksan ang pinto. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya pinagbuksan ng pinto yung babae. Sinabi ko sa kanya noon na may nakita kasi ako sa labas mula sa bintana. Baka kamag-anak ka ako nila. Umiling lang si lola. Sa susunod raw ay huwag basta-basta na lang magbubukas ng pinto kahit na may makitang tao sa labas. Hindi raw namin alam kung mabuti yon o may balak na masama. Inatake naman ng mataas na lagnat yung kapatid ni Mira nung ganong oras kaya hindi daw nila noon napansin ang mga katok. Abala sila sa pag-aasikaso sa bata. Kapag daw naulit yung pagkatok at nilagnat ulit o magsuka yung kapatid ni Mira, ay makukumpirma na may kinalaman yung nakita kong babae sa labas. Hindi raw yung tao at hindi dahil sa tinatakot na kami. Alam ni lola na hindi kami naniniwala noon sa mga aswang kaya mahigpit niya kaming pinagsabihan na huwag makulit. Mahina niyang sinabi na aswang yung paulit-ulit na kumakatok sa pinto. Kung binuksan ko raw yung pinto ay siguradong kukunin noon yung nangihinang kapatid ni Mira. At wala raw kaming magagawa dahil may kakayahan daw yung maging invisible. Nangilabot na ako noon ng husto dahil muntikan ko na talagang buksan yung pinto. Ako pa ang may kasalanan. Kinagabihan nga noon, parehas ng oras nung nakaraang gabi ay may muling kumakatok. Mas malakas na ito na para bang gigibain na yung pinto. Tinakpan ko na lang yung tenga ko. Umiiyak yung kapatid ni Mira kaya nagsipaggisingan kami. Huminto yung mga katok nang magpailaw sa sala. Lumabas noon yung lola ni Mira kaya pumunta na rin kami ng sala. May hawak naman si lola na parang buntot na mahaba. Buntot ng pagi daw yon na pangontra sa aswang. Meron din siyang dalang asin na isasaboy daw niya sa may pintuan. Marahan niyang binuksan ang pinto at naglagay ng asin sa labas. Pag hindi pa raw tumigil yung kumakatok ay hahampasin niya ito ng buntot pagi. Nag-iingay na si lola at gulong-gulo kami kung sino ba yung pinapagalitan niya. Kinalaunan ay natigil na yung pag-iyak ng nakababatang kapatid ni Mira. Wala na rin yung kumakatok hanggang sa mag-umaga. Sakalang sinabi ni lola na yung kumakatok daw ay yung nangaaswang sa kapatid ni Mira. Siguro daw ay sinundan kami noon nang namasyal kami ng bayan nung nakaraang araw. Hindi na raw yun babalik. At kung bumalik man at mangatok, ay tawagin lang daw namin siya at siya na bahalang magpaalis sa nilalang na yon. Natapos yung bakasyon namin na wala nang kumakatok ng alanganing oras. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento.
Excited akong mabasa nyo to at marinig sa channel.